Kanina po, pinag-uusapan natin si Lacson. No? Ito si Pinky. Sabi niya, sumagot siya kay Pia. So, nakisawsaw sa usaping babae. Ngayon na naman, sumasagot na naman si Lacson. Mayroon na naman kasagutang babae. Pambira, Lacson. Ano ka ba? Kasi ako, at sa tingin ko, kaya kinuha si Auntie Claire as PCO. Ito yung opinion ko lang ha. Dahil si Claire, attack dog eh. Vlogger eh. O ilagay mo sa gobyerno, attack na attack yan. Dahil dual personality to si Claire eh. Diba? Lawyer, tapos vlogger, dinala sa gobyerno, iniwan yung pagka-lawyer. Vlogger, kita mo hindi siya pasok as PCO, pero pasok siya as vlogger. Attack ng attack, di ba? At the same time, babae. May yun eh, meron silang gustong palabasin doon, di ba? Siyempre nga naman, babae yung kakalabanin nila si Sara. So, strategy po yun. Para abot yung mga kababaihan, pwede siya mambara ng babae. Ito si Lacson. Ano ka, representative naman ng mga bakla? Hindi, nagtatanong lang, wag ka magagalit, wag ka mapipiko na. Pag onyonsin ka, bakla ka nga, di ba? Hindi ako nagtatanungan lang. Wag ka magagaya sa iba. Ito naman, babae na naman ang kasagutan mo. Hindi ko si Claire, nire-representa ang kababaihan. Ikaw, nire-representa si Vice Ganda. Pag-usapan natin yan. Nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado, lalo na ngayong pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 1311 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 minorya, 12-11 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, isa lang tong humakbang dyan, tapos ang boxing. Ba't yung sumasagot dyan? Hindi usapang yan Tulpo. Hindi usapang mag-asawa yan. Ang tahimik mo nun. Ngayon, dakdakan ng dakdak. May pa-boxing ka pa. Pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Ibig sabihin, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Bumuelta riyan si Senator Pinglac. Okay, tingnan muna. Doon muna tayo kay Totoo po yan Ito. Inside scoop po ito, inside scoop. At pinag-uusapan na tong matindi. Legit po yan. Yan po ang sabi. At kung ako tatanungin nyo, yung nagsasabi sa akin, di pa sumablay yun. Hindi pa po sumablay. Pinag-uusapan yan. Kasi kaya nga daw tumaas yung boto. Di ba? Remember last year yung impeachment ni BP Sara, 200 plus lang. Ito ngayon nasa 250. Mas tumaas pa. Ano nangyari? Binuking na nga ni Chanco na may bigayan. So ine-expect natin bumaba. Yan po ang ginabang kamera. Sabi niya, marami kasi hesitant bumoto sa impeachment kay BP Sara kasi chances are magiging presidente si BP Sara sa 2028. At alam nila, siguro kayo kahit pulahan kayo, kahit kayo pinklawan, alam ninyo na talagang malakas si Sara. Kasi hindi nyo naman gagawin niyang pangingidnap kay PRRD, pangingidnap kay Bato, kung ano-anong ginagawa ninyo, kung alam nyong hindi talaga winnable si Sara. So alam nyong lahat yan. And alam yan ng mga politiko, kahit tanong nyo sa kanila, alam nila malakas si Sara. Kaya ayaw bumoto for the impeachment. Ang ginamit po nila dyan, huwag kayo mag-alala. Walang 2028 election na mangyayari. Yan po ang balita. Pero bago po lumabas yan sa balita, alam na po namin. Sa katunayan, alam namin sino yung gumagapang. Kaya po ang punto po natin, legit po ito. Antayin nyo lang po, nakakatakot po ito. Isipin ninyo, walang eleksyon. Magpapatuloy ang Bongbong Marcos. CONAS, sinong boboto ng Prime Minister? Kamara. Pag naging Prime Minister si Bongbong o si Romualdez, tapos weaponize ang ICC, may problemang malaki ang Pilipinas. Ito tanong ko sa mga sumusuporta sa ICC. Ito tanong ko sa inyo mga dilawan. Kung may mga dilawang nanonood dito, hayaan na po natin yung liderato nyo Kasi nga sinasabi nila before kay Marcos, never again. Ngayon, ang sabi nila kay Marcos, why not? Diba? Nagbago sila ng timpla. Hayaan na po natin, may mga agenda niyan, gustong kumita ng pera. Pero kayo mga pinklawan, na sumusuporta kayo sa ganito, akala ba ninyo, hindi e-epekto sa inyo yan? By the time na eliminate, tandaan nyo tong sasabihin ko, by the time ma-eliminate ang Duterte, it's
a war between Bongbong Marcos and the Pinklawans. Ngayon, wala na kayong power, Pinklawan. Kasi nag-con us na. Napalitan na yung batas natin. Prime Minister na si Bongbong. Extension lang ng extension ng extension. Hindi kayo makakaporma kay Bongbong. Unlike si Sara, pag nakaupo yan, bababa yan at bababa. Bumaba si PRRD, di ba? Ang sigaw ng taong bayan, diyan ka lang. Hindi, bumaba si PRRD. Eto, hindi bababa tong mama na ito. Tagos. Ang pag-asa na lang natin. Gumalaw ang Diyos. We don't know. Baka, hindi ko po wini-wish. Pero baka mamaya ma-overdose. Di ba? Pero kung iisipin natin, bababa ito, hindi na po bababa yan. Hindi na po. Nakakatakot po yan. Kaya magdahan-dahan po kayo sa mga supporters na Pinklawan. Huwag kayong pauuto sa liderato ninyo. That is very dangerous. Si Pangulong Bongbong Marcos. Bumuelta riyan si Senator Ping Lacson Yan na. sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, masi yung mga focuses namin. Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Never yang nabanggit yung CONAS. Ayan. Sumagot na si Pinky. Sinagot si Aimee. Siguro sabi niya, ito si Aimee, tinatalbugan ako. Ang chicks mo, tinaasa ng kilay ni Lacson, ganun. Ayan, kita yan, nakataas. Do you expect maniwala Pinipilo sa'yo na never nyo napag-usapan yan? Ganyan din na sinabi ni Matibag, hindi kami susugod dyan, hindi kami pupunta sa Senado. Walang NBI sa Senado. You people are all the same. Mas nakakaunawa pa nga si Matibag dahil tuta yun eh. Executive Department. Ikaw, isipin mo, legislative ka, tuta ka ng executive. Di ba? Di umano. Sino maniniwala sa'yo? Hanggang ngayon nga, sa Blue Ribbon, wala kang napatunayan. Takot ka nga ipatawag yung mga 18 Marines ni hindi mo mapatawag si Tambaluslos. Then, suddenly, you want us to believe you? Then, yung sinasabi mong yan, do you honestly believe naniniwala ang taong bayan sa'yo na wala kayo pinag-uusapan na CONAS? Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yun. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. So, hindi nila alam. Posibleng meron. Kung meron man, hindi namin alam. Pwede ba hindi nyo alam? Kasi kasama kayo sa play. Tingnan mo, congressman, kamera, kontrolado, himod puwet. Mainstream media, kontrolado, himod puwet. Ano pa? Police, of course, executive yan. NBI, of course. DOJ, Ombudsman, of course, lahat yan, executive department. Under yan, Bongbong Marcos. Dalawa lang po ang hindi makontrol at tinatry nilang kontrolin. Sige, alam nyo? Lagay nyo sa comment section, ano yung dalawang na yon? Ako nagpapaalala lang doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News. Ulitin ko, Coach Oli News, subscribe na po kayo. Dalawa ang hindi nilang kayang kontrolin. At yan ang ginagawa nila ngayon, kinokontrol. Ano? Senado, number 1, number 2, vloggers. Hirap sila sa vloggers kasi ang dami. Yung media, iilan lang yan. Bigyan mo lang ng maleta yung 3 malalaki. Sa vloggers, hirap sila. Kaya naman, anong tinitira nila ngayon? Vloggers. At saka, Senado. Nagpapauso ba ako? Siguro kita nyo. Kung matatandaan itong Lunes, nabanggit din ni SP Cayetano ang Chacha sa kanyang press con. Ilang beses pa nga niyang binigyang diin at 2023 pa gustong i-abolish ang Senado. I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension. Yun nga ang pangako di ba? Huwag kayong matakot kasi no election. Term extension yan. Ganyan na po ang mga politiko natin. Binibenta na nila yung kanilang sarili. Dahil nga, mag-i-stay sila sa kapangyarihan. And that means more ghost projects. Ang issue natin dito, nagsisinungaling ba si Cayetano? Hindi po. Kasi nga, di ba, nung nandito pa si PRRD, sinimulan na yan ni Tambaluslos, yung PI na yan. Sinubukan na nilang gawin yan. Isiniwalat lang ni PRRD et al. Di ba? Ang tanungin yan kay Lacson, Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang, kasi para kaming nangangarap na lang lagi. Walang ganyan pag-uusap. Ang dominant na tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. Ayun, hindi nila alam. Wala kang alam lagi. Wala kang alam. Para kang si Claire. Pagdating sa plano ng gobyerno, wala kang alam. Pero pagdating sa Duterte, may alam. Ganon. Ikaw naman, wala kang alam sa mga plano, wala kang nadidinig. Pero sa mga kasama
samahan mo dyan sa Senado, ang dami mong nadidinig. Yan ang sinusundan mo. Ito parang dalawa tenga ni Lacson. Yung kabila pang executive, wala siya nadidinig. Sa kabila, pag itinuturo yung mastermind, nadidinig niya, hindi niya pinapansin. Tapos ikaw pa may gana ibalik ang dignidad ng Senado. Kung nanindigan kayo sa NBI, di hindi sana ganyan ang dignidad nyo. Kayo po ang nagpapabagsak. Alam mo ba nasira ang Blue Ribbon? Kaya naman ganyan walang tiwala ang tao sa ginawa mong investigasyon eh. Huwag ka na magsalita na ibalik ang dignidad. Nasira yung Senado dahil sa inyong mag-boyfriend ni Tito Soto. Una na ring itinanggi ng Malacanang na pinag-uusapan ng Administrasyong Marcos ang pag-aamyenda ng 1987 Constitution. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag sila Senator Amy at SP Cayetano. Alam mo, tinanggi na naman ni Bongbong Marcos. Just like tinanggi niya na may pumasok na barel sa KOJC. Just like na tinanggi niya na hindi siya addict. Just like na tinanggi niya na hindi sila makikipag-cooperate sa ICC. Just like na tinanggi niya na hindi niya papapasukin ng EDCA. Alam mo, sobrang naib mo na, sobrang tanga mo na kung naniniwala ka ba sa mga statement ni Bongbong Marcos na ganyan.